the same respect and the same calling out for accountability that you give to people na nagpo-provide ng service sa'yo is also the same thing that you can give to people na sa perception mo is mas mataas sa'yo. Hi, I'm Glaze Gonzalez. I talk about things in my life that I do not the usual way. Maybe career, love life, finances, faith. Let's chika about it. Hi, I'm Glaze. Welcome to Life with Glaze, where we talk about doing things not the usual way. So for today's episode, we will be continuing on our series of building confidence. Because very important talaga ang confidence to be successful in the freelance industry, and not just in the freelance industry, but with whatever you're doing in your life. Very important ang confidence. So hindi naman yan automatic na confident ka na agad sa sarili mo. Wala lang, talagang pinanganak ka ng ganon. Meron naman mga ganon, pero I'm telling you, nabibuild yan. Because example, for me, hindi naman ako confident before. But over the years, I have built that confidence, and that's what I'm sharing with you. Especially for today, super important if gusto mo maging successful talaga as a freelancer, magkaroon ng mga maraming quality clients, and to keep them, you will need to build confidence in how you talk with people. Ayan. So, bakit importante? Okay, sobrang napansin ko kasi. Di ko alam, ganito talaga, parang built-in na sa mga Pilipino ang maging sobrang mahiyain, lalo na pag ang kausap ay taga-ibang bansa. Hindi lang yon. Siguro kasama na yung mga taong piniperceive natin na mas mataas yung antas sa buhay sa atin, if that makes sense. So, parang feeling mo better than you. 'Di ba? Nahihiya pag yung kausap mas maganda, mas gwapo, mas may pera, mas mataas ang posisyon, mas mayaman. Parang automatic na siya shy. Yan, 'di ba? So, yan yung pag-uusapan natin because in the freelance industry, most of the time, lalo na if you're doing virtual assistants, most of the time, ang kausap mo ay number one, taga-ibang bansa na nga, foreigners, 'di ba? Need mong mag-English, ganyan. And secondly, usually mga may-ari ng kumpanya, CEO, ganyan. So, 'di ba? Parang gets ko naman, marami talaga, pag gano'n na yung kakausapin, parang wala na, parang umatras na kaagad kasi parang, shucks, nakakahiya. Pero since ang sinesell natin dito, ang minamarket natin dito ay ang ating skills, at syempre, ang ating target audience at ang mag-a-avail, ang pinaka mga customers natin and clients ay sila talaga, kailangan ma-build natin ang confidence na yan on how to talk to people. Kasi naman talaga, sabihin ko sa inyo, ako talaga number one, ang kapal ng mukha. Talagang feel na feel at very confident makipag-usap sa mga kahit na sino pang tao. Foreigner man yan or ano, I don't even care if namamali yung grammar ko or alam mo yun, nagbabakal ako or may accent ako, ganyan. Wala akong pakialam. Kasi, to be honest with you, yung mga foreigners, hindi naman sila particular with that. Ang importante, maganda yung communication nyo at nagkakaintindihan kayo. Yun ang very important thing. So, sige, pag-usapan natin yan. Paano ba yan? Kasi kapag naging confident ka sa pakikipag-usap mo sa tao, lalo na sa mga clients, mas mabilis yun. Recently, naka-close na naman nga tayo ng client. And even, nung last week ko yata or last 2 weeks ko dun sa work ko, I needed to do pa a discovery call for the agency. So, positive yung naging result nun. Most of the time, yung confidence lang talaga at yung pakikipag-usap mo kung paano ka nakikipag-relate. Yan, paano yan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon because it's very, very important. So stay tuned, buckle up, and please, if you're finding value in this content, please subscribe. Give me a like, please. That's the very important support na talagang I appreciate from you guys. Lalo na, lately,
medyo marami talaga nag-subscribe din sa atin and yung views medyo decent naman. So, please support me, okay? Yan, thank you. As I've said sa mga previous episodes, ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung mga bagay na we're born with, kundi yung mga bagay na pwede nating i-improve, i-build over time. Natututunan, napapag-aralan. So yan, yung pakikipag-usap sa tao, ang tanong, paano nga ba natin yan mai-improve? So number 1, focus on who you are talking to. This is not about you. Bakit ba tayo nahihiya? Lagi na lang nakafocus kasi tayo sa sarili natin. Anong itsura ko? Maayos ba yung damit ko? Maayos ba yung makeup ko? Okay lang ba kung paano ako nagsasalita? Tama ba yung grammar ko? May accent ba ako? Ganyan. Palaging we are looking at ourselves rather than focusing on the other person that you're talking to. 'Di ba? So, kaya tayo nasya-shy kasi 'yun yung iniisip natin about us. Pero 'pag nag-focus ka dun sa kausap mo, ano yung sinasabi niya? Ano yung story niya? Tungkol saan yung business niya? Ano ang gusto niya mangyari? Ano ang goal niya? Anong mga kailangan pa naming malaman? Paano ko siya matutulungan? Yan. If you're focused on dun sa kausap mo or kumbaga prospective client mo, mababawasan yung ating shyness at madadagdagan ang confidence. Number 2, research. Very important yan. I remember, so nung ako yung nagdi-discovery call for the agency, yan yung number 1 ko. Bukod dun sa, syempre, I make sure na maayos yung itsura ko kapag haharap ako sa meeting kasi nakakadagdag talaga ng confidence yon. Ang first na nagbibigay sa akin ng confidence is when I know about the person I'm talking to. I know about them, yung business nila, importante na alam mo yon. So for example, sa agency kasi, nagko-collect talaga ng important data para malaman mo nga kung ano yung kailangan. For example, may website na ba sila? Check their website. Social media accounts, meron ba sila? I-check mo yon. LinkedIn, meron ba? I-check mo. I-search mo sa Google yung company, yung tao. Para at least, meron ka ng idea kung sino ba yung kakausapin ko. At yun nga, kung nakafocus ka sa kanya, nafa-fascinate ka, di ba nakakatuwa yun? Parang don't you want to talk to a person na nafa-fascinate ka? So for example, ako, sa mga clients ko talaga, I am so fascinated with what they're doing sa mga business nila or kung may podcast na sila, ano yung topic nila, ano yung expertise nila, ano yung niche nila, ganyan. So I'm genuinely interested with their story and paano nila tinayo yung business. When you research that, at least makakadagdag yun sa confidence mo kasi kilala mo, alam mo kung ano yung hinaharap mo, 'di ba? Number 3, be genuinely interested. So, di ba, na-research mo na siya. So, pag nag-usap kayo, wag mo namang ibuga lahat sa kanya na yung mga alam mo sa kanya, ganyan, di ba? Matuto kang magtanong. Kasi minsan, may mga bagay na mas okay na nakukwento nila kesa na-research mo lang. Ako, with my prospective clients, yan, with my network, I really ask them. I ask them genuine questions. So, parang, I tell them, you know what? I really like your business. But I'm just so curious. What got you into this? 'Di ba? Kung halimbawa wala yun sa website or even if nasa website naman yon, okay lang na itanong mo yun kasi lalo na if passion nila yan, naku, mag-e-enjoy talaga yan magkwento. So you are building rapport already. And when you are genuinely interested sa kanila, makakapag-ask ka ng questions na may sense at makakatulong in getting to know that person or that business owner, that client, and yung sa business niya. So also, pag napapag-usapan nyo na yon, pag genuinely interested ka, they will also share to you about their goals. 'Di ba? Kasi alam nila na, okay, itong taong to, interesado na malaman kung anong gusto ko mangyari. So,
most likely, interesado rin siyang tumulong sa akin kung paano ko mai-improve yung business ko. Share ko na sa inyo yung mga tips na mga secrets ko, ganyan. I tell them na pag after a while, kung nakapagkwento na sila, sasabihin ko rin sa kanila na, yeah, you know what, I actually did my research about you. And what's interesting to me is this. So, minsan, napapaganda talaga yung kwentuhan. And for me, mas importante talaga sa akin yung building relationship and building rapport. Kasi yung mga details naman about kung ano yung kailangan yung gawin and all that, napapag-usapan naman yan after. After ng decision nila, kung ikaw ba yung kukunin nila to work with, 'di ba? Very important, kilalanin mo muna talaga at makilala ka rin, of course, 'di ba? Syempre minsan they will ask about you, then share ka rin naman about yourself, something fun, hindi lang yung halimbawa nasendan mo na sila ng CV or nasendan mo sila ng introduction video, nakita na nilang portfolio mo, huwag mo nang ulitin yung tungkol doon, 'di ba? Share ka rin ng something na puwedeng personal na makaka-relate sila or puwede rin namang something about you why you will be a good value for their business, 'di ba? So, puwede 'yun. So, be genuinely interested. So, connected to being genuinely interested is you asking questions, okay? Ask relevant questions. Yung mga alam mo, nakakailanganin mo naman talaga kapag magsisimula na kayong mag-work together. So, for example, ako, since I'm in the podcast industry and what I do is podcast management, yan yung mga tinatanong ko. May mga set of questions na ako na na-list down na importante na pag-usapan namin. Ano yung mga example nun? How frequent ba yung plano na lang i-publish yung podcast nila? Ito ay kung wala pa. Kung meron naman na, kung how frequent nga silang nagpa-publish, ganyan. Pwedeng sabihin mo, kung naka-research ka na, oh, I noticed na naglalabas kayo ng episode twice a month. Mga ganon. Is it something you want to keep on doing or gusto mong eventually magdagdag ng frequency sa pagpo-post, 'di ba? Or sa pagpa-publish. Tapos, you can also ask, okay, so do you usually do interviews? Do you also do solo? So, yan yung mga tanong ko. Kaya, how long is your raw material usually? Ganyan. So, ito kasi yung mga makakatulong pag ginagawa ko na yung work. So, maganda yun. Kasi when you ask questions, they know that number one, you care. And number two, alam mo yung ginagawa mo. Kasi you're asking the right questions, di ba? So, kasama yan. Nadadagdagan talaga yung confidence mo rin na sa pakikipag-usap sa kanila. Kasi guys, honestly, ang pakikipag-usap sa tao, it's not about always you speaking. Most of the time, you listen. Lalo na kapag prospective client yan. Kasi nga, bakit? Gusto mo nga silang makilala di ba? This is not about you nga This is about them and how you can add value to them. So, syempre, di ba, kung yun ba naman yung ginagawa mo, syempre, mas confident ka talaga kung paano ka mag-talk to people. Kasi, yun nga, hindi siya about you di ba? And lastly, relax. Very important. Chill ka lang. 'Di ba, kung ginawa mo na yung mga kailangan mong gawin, say, okay, nag-prepare ka naman, alam mo na presentable yung itsura mo, maayos ka naman. Number two, nag-research ka naman. Tapos, alam mo na mas interesado ka sa kausap mo kaysa sa sarili mo. Relax, 'di ba? Let it flow. Not too stiff. Kung hindi mo man makuha yung client na yan, hindi naman katapusan ng mundo. That's gonna be a practice, right? So, just chill. It's okay. Enjoy the show. 'Di ba? Kung hindi mo man yan makuha ngayon, hindi kayo aligned talaga. Example, hindi kayo aligned sa rates or sa goals or sa skills, ganyan. Pero at least, nag-make ka ng impression dun sa tao. Pwedeng ma-recommend ka niya sa iba. Or pwedeng next time, pag aligned na kayo, example, mataas yung rate mo tapos hindi pa niya afford, kung dumating yung time na afford na niya yung rate mo, pwede kanyang maalala. At least talagang build that relationship. Kasi maganda yon. Sabi ko nga, hindi pa naman yun katapusan ng mundo. Di ba? Relax lang. And also, one important thing para mas makarelax ka is, ito, I think very important na isa puso talaga natin to, isa isip natin, na lahat ng tao, pantay-pantay lang. Okay? Di ba yun nga, sobrang usual kasi na, sa atin yun. Para, shucks, nakakahiya, CEO to, kakausapin ko, ganun.
Guys, walang gano'n. Lahat ng tao sa mundo, human being lang tayo, 'di ba? Lahat tayo, hawak ni Lord ang buhay natin. So, same-same lang 'yan. Kung nasan man siya ngayon, puwedeng eventually makarating ka naman din dun, 'di ba? Minsan kasi kaya tayo gano'n, nahihiya tayo sa feeling natin mas nakakaangat sa'tin sa buhay in any aspect. Kasi minsan tayo rin feeling natin mas nakakaangat tayo sa iba. 'Di ba? Tapos we look down on others. So, wag gano'n. The same respect and the same calling out for accountability that you give to people na nagpo-provide ng service sa'yo is also the same thing that you can give to people na sa perception mo is mas mataas sa'yo. 'Di ba? Perception lang 'yun kasi wala naman nga talagang gano'n. Pantay-pantay lang. So for example, for the service providers, so let's say kung cleaner, security guard, or nagmamassage or whatever, the same respect, the same generosity maybe, or the same way you treat them, and the same way that I also call them out if there's something na hindi rin tama sa ginawa nila, is also the same way that I will talk to someone na, so for example, meron akong mga friend na may-ari ng company, 'di ba? May-ari ng agency, ganyan, CEO or whatever, or basta people who are perceived to be better or nakakaangat, ganyan. So, that's also the same way that I talk to them. So, the same respect, but at the same time, if there's anything that needs to be called out, same rin yung gagawin ko. So, I think important na makarating tayo doon, 'di ba? So, that's how you build confidence doon sa pakikipag-usap mo sa mga tao. Okay, so again, parang nung last episode lang din, nung pinag-usapan natin, practice lang ng practice. And then eventually, magiging confident ka na. Mapapansin mo naman yun eh. Parang, ay, mas confident na ako makipag-usap ngayon. Kasi sa dami ng tao na nakakausap mo, paulit-ulit lang naman din halos yung pinag-uusapan at saka nakakabisado mo na. Example, ano yung rate mo? Ano yung mga kailangang itanong? Mga ganyan. Kung nakakaraming beses na gano'n, edi magiging confident ka na rin talaga, 'di ba? If you want someone who will encourage you and will help you to be more confident pa with your freelance career or in anything else, mag-connect ka lang sa akin, okay? Lahat naman ng platforms ko, isa lang yan, Life with Glaze. And yes, nagre-reply naman ako. I might not be able to follow back, at least clear tayo dyan, kasi kailangan ko ring i-limit. Mostly, ang fina-follow ko talaga, mga clients and all that, and yung mga network din of people na magiging clients. But, of course, if you message me, I will reply naman. And of course, I will be your number one cheerleader. Or maybe not number one, kasi syempre yung mga pinakamalalapit na sa'yo yan eh. But I will be one of your cheerleaders. So just connect with me if you find value in this content. And you can subscribe to my channel. Push the notification button, mag-like, mag-subscribe, yan. Libre na yan, na-supportan nyo sa akin. Ha, support nyo naman ako and I will support you too, diba? And if you need to learn a skill, you are interested in becoming a virtual assistant, especially if you want to niche on the podcast industry, gusto nyo mag-edit ng podcast, gusto nyo mag-manage ng podcast, you can enroll in my course, the Smart VAs Academy. Nandyan din naman sa bio ko ang link para makapag-enroll sa course. So, just go there, lagay nyo lang Coach Glaze for kung kanino nyo nalaman, di ba? Para alam natin na effective itong mga pinagagawa natin. And yeah, I will see you around. God bless you and go, be confident, kaya mo yan. Bye!